Hello. Okay guys. Ito nga pala yung indicator na ginawa ko. Ginawa ko to para for my own lang. Wala naman akong balak na magmagaling. Basta for my own convenience, ginawa ko siya. So, tuturo ko lang sa inyo ano yung indicator na to. By the way, wala pa tong pangalan, no? So, siguro, sarili ko lang talaga. Xander indicator or ano. So, ganito siya nag-work. Itong blue line na to, ito ay 1 day time frame. No, naka-consistent yan sa 1 day time frame na moving average. So, kahit nasa ang time frame ka, hindi yan magbabago. Diyan lang yan. Sa kahit anong time frame ka pa dyan. Yan. So, ngayon, sa 1 hour muna tayo. So, itong blue ay 1 day time frame, moving average. So, di ba na kailangan paliwanag kung ano yung moving average. Nasa mga previous video ko yun. And, ang isa pang moving average na to, violet, ito ay 4 hours moving average. So, ganun din yan, kahit saan pumunta ka na time frame, ay hindi siya magbabago dahil siya ay naka-set sa 4 hours moving average. So, itong medyo malabo na to, isa naman na to, yung kulay na yan, kulay brown, yan ay moving average ng chart. So, ibig sabihin, kung nasa ang time frame ka, susunod yan. So, yan lang yung nagbabago-bago, yung time frame na yan, yung naka-chart na yan. So, ano man ang time frame mo, susundan niya lang yun. By the way, ang lahat ng mga moving average ko ay naka 50 days moving average. So, yan ay 50 days moving average. Iba-iba lang sila ng settings ng time frame. Isang 1 day, isang 4 hours, at isang chart. So, following to. Pumapollow to sa lahat ng time frame na pinabibilangan o binubuksan mo. Okay. May makita tayong sa indicator na to, may makita tayong mga diamonds, no? Diamond green. So, naka-set lang yan. Naka-customize yan na diamond ang gusto ko. So, by the way, pwede yan baguhin dito. No? Sa style. Ayan. Ang diamond ko ay follow by tsaka follow sell. Mamaya explain ko yan. Tapos yung mga arrow up ko tsaka